Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. I'm sure nakaisnak na kayo. Or to see you, disgrasya. Ayan. Paalala lang po ha, bago tayo mag-start. Ano lang pala, i-acknowledge natin yung presence ng barangay, Tanod Ulit 3, and then Taogama Heights, and Taogama Sorority, andito sila para mag-assist din, para maging mapayapa ang ating meeting ngayong hapon na ito. Ayan. At saka ano nga lang, yung ating sound system, meron naman, pwede tayo namin, sige payagan ko yung sound system yung gamitin, pero lang tayong balitaktakan yung isa-isa lang, ha? Para maayos yung ano natin, yung sistema ng pag-uusap natin. Kung papayagan magsalita, sige sabihin na magsalita kayo. Huwag yung singit ng singit, para alam niyo na lahat ng meeting na nangyari dito sa atin, walang maayos na meeting dahil dyan sa puro bangayan. Bangayan na ang nangyari, hindi na ano eh. Yun lang po ang pakiusap para magkaroon tayo ng matiwasay na pag-uusap sa hapon na ito. Okay. Ayan, ayon dito sa ating sa ating patawag na meeting, ang ating agenda is ating election. Ayan, sa ating election, and then selection of ELICOM, and then amendments of bylaws, at then sa ating statement account. Pero bago yan, meron lang ako iparating din about election. Noong Thursday, andun ako sa City Hall sa ISAC. Merong doon mismo sa ISAC dahil merong si Director Alcantara. Meron sana siyang i-oath ata, and then andun kami. And then tinanong ko siya yung about sa atin. Yung naging alam niya lahat. Oo. Tapos tinanong ko siya, yun nga dahil pinarating ko yung gusto yung magkaroon ng eleksyon. Free ko yung pumunta rin pagkatapos ko sasabihin ito, baka sabihin nyo gawa-gawa ko naman. Alam niyo naman si Alcantara, yung director ng EXAC, yung head ng chief EXAC. Yun nga, ang sabi ko about sa natin, sabi niya, hindi pa tapos yung kaso, antayin matapos, antayin yung final decision ng EXAC, and then magbababa sila ng order para magkaroon ng eleksyon. At yung mag-handle ng eleksyon is yung ELICOM, ang chairman ng ELICOM ay ang legal office ng City Hall, which is by February gagawin na rin sa executive to ata, kasi ganoon din yung issue sa kanila dun eh. Meron din kaso, natapos na rin yung kaso, na-dismiss. And then yun na rin yung naging sistema. Ang EXAC na mismo nagbaba ng order, and then sila na ang magiging ELICOM chairman, ang magiging magpatakbo ng eleksyon ay ang legal office ng City Hall. Yun po sabi ni pinarating ko, sabi niya parating mo doon. So baka sabihin yung gawa-gawa ko na naman, feel free pumunta ko ng EXAC para maitanong nyo doon. By bukas na, mayroon na naman kami doon bukas. So, iparating ko na naman sa kanya kung ano man yung naging resulta rito, kung ano man yung maging mapag-usapan about sa pero yung talaga ang sinabi niya. Kasi pwede naman tayo kayo ng election, pero hindi siya official. Kasi ganun talaga, pero respeto namin yung pinarating. Hello.
Ayan. Hello. Hello, Sir. Ayan. Ayan nga yung gustong iparating ni ni Director Alcantara. Although wala siyang ibigay. Sabi niya, antayin nga lang daw yung final decision doon sa kaso. After nun, sabi nila ayaw nga nilang magkaroon ng backlog, kaya hinahabol nila na matatapos ba siguro by February lahat ng mga merong kaso para magkaroon na rin ng election. Excuse me, Mr. President. Pwede kong makasingin. Yes, sir. Anyway, ako po Engineer Roberto Belanino, Presidente ng Block 6, Block 81, and 83. Yes, po. Tungkol po sa sinasabi nyo na kausap nyo, na sinasabi nyo City Hall, ang mamamahala, gusto ko lang pong ipalang sa inyo na itong HOA ay isang private organization. Yes, po. It's a private corporation. Ako po ay ating presidente ng Prince Gregory Condominium Association Incorporated sa Araneta Center. Kaya nagsilbi ako bilang presidente. Never kami gumamit ng politiko, sumumpa sa taninong politiko dahil wala silang kinalaman sa corporation namin bilang pribado organisasyon. Okay? Ngayon, ang lahat po ng direksyon o meeting dito ay sa cabinet po lamang, walang pakialam kung sino man ang mga politiko. Okay? Ngayon, ibabase natin sa argumento ninyo na kailangan ng City Hall, di sana lahat ng private corporation magre-report sa City Hall. Okay? So kahit tingnan niyo po sa patakaran ng piso o sa mayor, wala silang pakialam sa mga private corporation. Ngayon, nasa sa inyo yun, kung gusto nyo lumapit sa kanila, nasa prerogative yun. Pero actually, wala silang pakialam. Maging sa eleksyon dito sa G2. Ngayon, bilang nakaupo kayong board of director, isa po sa mandate ninyo ay bago matapos ang termino ninyo, dapat kayo nag-announce ng eleksyon sa member. Wala kayong dapat hihingi na permisyo sa City Hall, sa barangay. Ang mga homeowner ang nakupo sa inyo dyan, kaya sa homeowner kayo dapat mag-report, hindi kung kanino. Ngayon, natapos ang 2024, we expect as a former president of organization that you have to deliver your year-end report to the homeowners na siya nagluklok sa inyo. Yes. So, I expect na meron kayong dapat na report na ibigay na itinitita ninyo ang inyong accomplishment, ang inyong mga ongoing projects, ang mga gagawin pang proyekto, pero wala yata kayong balak na mag-report sa aming homeowner na nagluklok sa inyo dyan. Di po ba? Yes, sir. Tama naman kayo yung sinabi na talagang about yung City Hall is walang ang ko lang din, respeto ko lang yun kasi director po yun ng exact mismo nagsabi sa akin. Excuse me, Mr. President. So, wait lang sir. So, yun na nga yung pinarating niya. Sabi niya, kung magpa-election man, baka mananvoid pa yun kasi magbigay sila ng order para for election.
Ang ng direktor na yun, walang pinagdun. Kahit pa si Mayor ang mag-utos. Dahil private corporation tayo, wala kinalaman ang sino mang government official sa affair ng private corporation. Kaya huwag niyong inanamay ang City Hall, ang barangay. This is just an internal affair ng Garden to Springfield Homeowners Association. About naman yung sinabi, hindi naman yung City Hall, sir. 8SAC po yung director po yun ng 8SAC. Human Resource, alam naman ang ibig sabihin ng 8SAC, sila yung about. Assuming that that granted, okay, bilang respect sa kanila, in-approach ko sila. Ngayon, kami homeowner, hindi kami papayag na sila ay makialam sa affair natin dito. Sir, pwede nung gawin naman yung gusto yung gawin. Basta kami, nag-usap na kami, i-respeto rin namin yung sinabi ng director ng ITSAC. Oo. In the first place, as I said before, all of you board of directors is just caretaker of the So, homeowner. what? You know what's the name of caretaker? Wala kayong karapatan na magpa-implement ng bagong rules para dito sa dati kung ang aming magagawa ay makatupad ang day-to-day operation ng MOA, tulad ng pagbabayad ng basura, mga bill, pero kung makatupad kayo ng bagong resolution, wala na po sa inyo yun. Okay? Dahil wala kayong fresh monthly sa homeowners. Meaning to say, kayo nandiyan yan para lang pangalamahan ang MOA office para matuloy ang servisyo. Ngayon, gusto ng economy homeowner, kaya magka-relasyon tayo. Kalimutan natin ang City Hall. Sabihin natin yung problema ko. Para mga responsible, meron tayo ng asosasyon, usapin natin, directorable, kailan ng eleksyon. Meron na naman talaga tayong election, sir. By Feb, siguro, wala naman sinasabing kung anong PEXA. By Feb, matatapos na ro yung, may final decision na ro yung kaso. So after that, magbaba sila ng, yan nga, magbaba sila ng, sabi ni Director Alcantara, magbaba sila ng order for the election. Pag-usapan natin ang eleksyon, kalimutan mo yung sinasabi ko. Wait lang sir. Ganito na rin. Gaya ng sa I'm not sure kung kailan. Gaya ng sa nagkaroon. Ano nakalagay sa bylaws? Sir. Ano ang nakalagay sa bylaws na dapat gawin ng eleksyon? By March, second Sunday ng March. Second Sunday of March. So yung kailangan natin date ng eleksyon. Agree ba kayo homeowners? March, kailan yung gusto? Ang kasi yun, sir, ganito. Gusto nila ngayon. Sabi nga ni Director, baka magkaroon ng, baka mawalang visa yung election na yun kasi ang pagpapatawag sila ng order, o ito nangyari na ngayon sa meron mas magkaroon na ng election, which is ang maging Elecom chairman is from legal office ng City Hall. Elected officer, kailangan back to homeowners. Yes. City Hall, hindi barangay. Iba kasi sir ang issue sa atin kasi meron pang kaso sa ating kagaya sa amin, meron pa kaming kaso na hindi pa patapos pa Walang lang. kinalaman yun. Although malapit na magkaroon ng final decision Kung ano ang kaso meron kayo, that is something personal sa'yo. Yes. Ang election, iba yan. Dapat sumusunod mo kung ano ang nasa bylaws. Kung meron ka mang personal na mga kasong hinaharap, huwag mong i-equate sa election. Tama. Kung sino na yung director na yan,
Wala siya, hindi siya pwede makisaw-saw dito. Also sir, hindi, sa akin naman is, pinarating ko lang yung sinabi niya. Oo. Pinarating ko lang, hindi ko lang, basta sa amin lang din, i-respeto namin yung sinabi ng direktor. Oo. Ngayon, sasabihin niya, baka mawalang visa ang resulta ng eleksyon. Let me remind you, ang eleksyon, kapag ang turnout is 50 plus 1, anuman ang resulta ng eleksyon is binding and legal. Yes. Yes sir, tama po kayo sir. So, wag mo i-apakilan yung kaso nyo. Ngayon, kung pagkausapan natin tungkol sa kaso nyo, I have here the decision of this court. Okay? They are requiring you to hold an election within 30 days. Natanggap niyo naman po na to. Hindi pa ata sir, hindi pa ata. Ibibigyan po po kayo ng akin. So, kaya kailangan, magpatupad kayo ng eleksyon na naayos sa bylaws, kung ano ang nakalagay sa bylaws, yun ang sundin natin. Pangalawa, uuhuin natin ang election committee today. Not tomorrow, o kaya tomorrow, but today. Ayan, thank you po. Mas magandang meron naman ito kasi meron din naman kami schedule bukas pabalik din kami doon. So, siguro may ipakita ko rin ito. Huwag nyo lang, Kasi for me kasi sir, sabi ang ano kasi niya, maging ba ay walang effect yung maging election. Yun ang sabi niya. So, sayang din naman kung mag-election, tapos pagkatapos pagbaba ng order, is yun nga ang maging sistema. For me naman gusto ko naman magkaroon ng election. Pero nirespeto ko, bakit yung director ng isang mismo nagsabi? Yes, ating lahat pero po ito. Kino-consider ang kanyang sinasabi. Hindi siya homeowner. Ang dapat mong pinaglilingkuran at nakikinig ka is a homeowner. Yes, sir. Tama naman yung sinabi, sir. Noon pa naman gusto na natin magka-election. Noon pa naman. Oo. Noong last year gusto natin magka-election. Binigay na namin lahat sa inyo. Sino yung election? Chairman, sa kanila lahat. Anong nangyari? Walang nangyari. Oo. So naman talaga sir, ituloy namin yung sabi ng director. Ngayon kung Sir, free naman kayo sir mapunta ng itcha, sir. Free naman kayo mapunta ng Bisod. Karapatan niyo po yun eh. Kami naman yung sundin namin yung ng director na itcha. Sir, wala kayong mga amo sir. Huwag mo iyan na yung amo. Kasi pareho tayo mga member dito. Wala na amo tinatawag sir eh. Ang naman, pwede naman tayo ngayon, in preparation doon para kung mayroong tuloy na yung election, meron na tayo nakarating, meron na tayo nakarating kung yung maging sistema. Gusto nyo ba ma-reset ang date ng election today? Yes! Gusto ng homeowner ang date ng election. So, i-finalize natin today. After natin i-finalize ang date, saka tayo bumuo ng election. Today. Okay, ako po ay taga-record lang. Sir Engineer Roberto. Ano po? Gusto ko po kasing bigyan ng summary ang lahat ng aking mga naririnig. Pero bago dyan, gusto ko po i-acknowledge ang presensya ng mga batang... Halika iyo.
Sino ba kayo? Kasi syempre gusto namin acknowledge yung presence nyo. Okay, pakilala ka muna. Bakit? Anong pinalaman mo? Ano po kami? Triskelion. Ay, tawag naman po. Kami yung height chapter po. Taugama din ako. Ano lang ako eh. Sambuanga chapter. Batangas vegetarian ako eh. Kaya, okay, salamat sa inyong presensya. Okay, ganito lang po yun, sir. Kasi po, on the level of EDSAC, HSAV, okay, ang gusto po kasi nila, ayon sa legal basis, ay matapos muna po at may babayong order na naging problema before bago magkaroon ng eleksyon. Kasi po, actually noong Sunday, talaga pong nagbalak ng magkaroon ng eleksyon. Ang agenda po talaga ngayon ay election date at saka election committee. Yung po talaga ang agenda ngayon. Okay, check po tayo dyan However po, bigla pong sumulpot yung sinasabi ngayon ni Press. Kaya nga po kanina, sinabi niya yon, sabi ko, baka mahirapan na i-explain sa tao in common language ang ating pinag-uusapan. Ngayon, wala naman pong problema kung sa akin kasi I honor free declaration of rights, free communication, nga po tayo nandito. Pero, ang magiging hindrance lang po nito ay kung sakaling, di ba, nagka-election po tayo, nagkaroon po tayo ng election committee, tapos null and void po nila. Parang masasayang naman po lahat ng resources. Sa ganang akin po kasi meron na nga pong sinabi yung Director Alcantara ng City Legal Office na maghintay lang po ng order. Siguro po soonest naman yon. Kasi ang election naman po will be in March. Second Sunday. Ano ba yung second Sunday ng March? Kung yung po ay lalabas, halimbawa, hopefully and praying, para kung matapos na lang po ito, before March, di tuloy rin po eleksyon, hindi po siya magiging null and void, walang sayang na resources. Yun po yung aking analysis kasi kung tayo po ay sisige, alright, okay, kasi may mga ano tayo, may gusto natin sabihin, tuloy na. Pero paano nga po yun? Sayang naman. So kung ako po tatanungin, sir, siguro po hintay-hintayin na lang ng konting panahon at mag-election ka agad right away. Kasi, okay, naiintindihan po namin yung mga ayaw, pero paano nga po kung masayang? Yun po yung ating argument Kasi po, Ganito po siya ng konti. sure, wala problema. Yun lang po. Kagaya na ano, Ako kasi masayang, sir. Okay, noted. You're right. Okay, Mr. President. kagaya ng sa Pusay. Sir, wait lang sir. Related to sir. Sir, related to. Wait lang. Kagaya ng Pusay. Although kami yung naging ilikong pa nga doon natapos ng eleksyon, blah blah. And then yun nga, nagkaroon ng eleksyon, election protest, election matter, gano'n. So gano'n din ang naging sistema. Sir, wait lang. Magkaroon sila, if I'm not mistaken, magkaroon sila ng re-election. Dahil nagbaba ngayon ang itsa na magkaroon ng re-election. Hindi ko alam kung matuloy pa yan o basta yun yung galing na rin yan mismo doon sa director. Okay. At yung mag-initiate ng election na ngayon is lahat igaling po sa legal office ng City Hall. Okay. Kaya ko na sinasabi. Pero, gaya na sinabi ko, hindi tayo under ng City Hall. Whatever they say, it is not private corporation tayo.
Also siya, marami naman pumupunta laging masipag na pumupunta sa INSAC at saka LURB. Pakipunta-puntahan na lang doon at maitanong nyo lang din doon. Oo. I'm sure malalaman yan doon. Oo. Yung mga sinasabi mo na baka mawala ang election, so be it. Ang importante, magka-election tayo. Oo, by hook or by crook. In the future, sabihin nila, mabaliwala election nyo. Okay, that's fine. But let's set the election. Okay? Let's deal with it. Let's cross the bridge when we get there. This, out loud. Ang ano kasi dito, pag halimbawa meron na tayong eleksyon, tapos na eleksyon, nagbaba ngayon na order yung INSAC. Ganun lang mo ba kasi siyempre, paano kung kayo na yung nakaupo? So what? Tapos manalaanboy. Paano? O, di ba? Oo. Sabi, okay lang. Pag sinabing manalaanboy dyan, wala problema sa amin. Re-election, wala akong problema. Although, sir, bukas, andun naman ulit kami. Andun ako ulit. No, kailangan ko talagang malaman dito. Base na rin sa pag-uusap natin ngayon. Although, kung magkaroon man ng election, malayo-layo pa. By March 2nd week, kasi kang Sunday pa yun. So, gusto ko iparating din doon mismo sa kanya. Let's get to the point. Give us the date. Kung iwanan mo lang nila, okay, we will question that. Okay? Ang importante, maset natin ang election date. We don't care kung iwanan mo lang nila whatever the result of this election. Okay? Dahil meron din may mag-aapil din kami kung sa atin ibaliwala. Paano nila ibabaliwala ang kagustuhan ng majority ng member ng Garden 2? Hindi na sila residente ng Garden 2 paano sila may say? Ang tanging may say dito, ang Homeowners Association ng Garden 2. Wala nang iba. Gardens po lang. Tapos, ino-order na kayo ng DSUD to hold an election within 30 days kung ayaw yung mag-penalize. Okay. Okay. Para sa kalaman ng homeowners, babasahin ko lang ang order ng DSUD. Okay? Therefore, in view of the above premises pursuant to the authority vested upon this office under Republic Act 11201, in relation to RA 9904 and its revised IRR, this office issues this notice of violation. Okay? Violation! To comply with the following: number 1, to submit an authorized sworn statement or comment within 15 days from the receipt hereof, while no administrative penalty shall be imposed against you, board of directors, for failure to call an election. Pakinggan niyo po. Number 2, to call for the election of the members of the board Pakinggan niyo. of Camellia Springfield Gardens Pakinggan niyo nga. Phase 2 Huwag kayong magchismisan dyan. Pakinggan niyo. Incorporated for the duly constituted election committee of the said association to conduct the said election within 30 days upon hereof. Yeah. So, Binasa niyo po ba? Okay. Hinahawakan niyo lang, hindi yun mo binabasa eh. Basahin niyo din. Yes, ma'am, babasahin din naman. Hindi naman po nawawala ng kasulat dito, babasa rin ang po naman namin. So, Ayun mismo. ma'am, relax na lang po kayo, ma'am. Ay, hindi. Relax lang po. Walang relax. Oo. Basahin mo. Miss Divine Grace, ikaw ang nagdasal, di ba? Alam ko. Guidance, Po, relax lang po, ma'am. Guidance. guidance, life,
That's why I'm asking. Miss Divine? Oo. To read it. Yeah, it's okay. Miss Divine? Disregard it, okay? Ano na? Okay, ganito na lang po yun, sir. Ako ang nagdasal, pero... Siguro ganito na lang po ang gawin natin. Hindi, ayaw na niya siguro. Gusto namin sigurado. Opo. Hindi. Ako po kasi ay, ako po ay bridge. Nagwe-weigh kasi ako ng mga sentences. May I know what's your position, ma'am? I'm the BOD and a good resident for 30 years, sir. Even though I don't have any position. Are you the officer? BOD po. Hindi ka officer. Secretary po. Secretary. Okay, sir. And on top of that, I'm a resident here for 30 years. I have all the right to say what I want to say. Okay, kasi marami po dyan, mga kasamahan ko. Ngayon po, at ako po ay peacemaker. Yun lang po ang gusto kong sabihin. And communicator par excellence. Okay, yan po ang aking masasabi. Siguro po ganito po. Just for the record, ma'am, hindi kami nakikipag-away. Yes. Gusto lang namin election. Yes, opo. Ganito po yun. Ako po kasi ay lahat pinapanigan ko. Basta maganda lang po yung mga reasonings. Ang sa akin lang po bilang presidente ng ating asosasyon sa ngayon, si Presnel, kasi ang sabi niya, babalik siya tomorrow. Bakit po hindi muna natin siya pagbigyan para malaman ng lahat at bukas magre-report siya sa GC kung ano ang final. Kasi papakita niya to eh. Di ba? Oo, actually wala naman po nagdadamot sa eleksyon. Kahit ako, kahit ngayon eh. Opo, wala po. Wala po. Kasi tayo naman ay iisa lang ang hangad natin eh, di ba? Let us grow. Let us grow in Garden 2. Thrive harmoniously. Wala po tayong pagkakagalitan. Not to negative, whatever. So do we agree on the election date? Sir, yun naman talaga nakasaad sa virus natin. It's the second Sunday of Second Sunday of March. We agree. Agree? Second Sunday of March. Agree? Everybody? So yun nga, nakaset naman yung virus talaga yun eh. So yun nga, for me ipapakita ko to. Kahit sa sarili ko lang sir, sa sarili ko lang. Sa akin na mismo yun. Decision ko lang, papayag lang sa kanya to. Kung ano man yung maging reaction na, yung maging masabi na. Kasi, director din siya, siyempre. Kahit sino ba naman yung ano. So, sir, kaya nga, sarili ko na yan, sir. Kaya kung ano man yung iparating niya sa akin, nasa akin na rin din yung sir ko kung susunod ko, hindi. Ha? Ganun na lang po. Although bukas, ato na ko bukas. We need the election date. Okay? Kung ano mo nangyari, doon sa usapan nyo bukas, at least we set the election date today. We set the temporary date of the election. Okay? Whatever that, pag-uusap sa kanya, that's beside the point. But let's set the date today. Second Sunday of March. Which majority of the home audience agrees. Yes! Yung nasa dito order kasi 30 days, hindi ko pwede natin. Mag-mic kayo para maano. Actually, the order of this rule is dated December 5. And you are given 30 days. So it means to say, you should hold an election by February 5. According to our bylaw, sir, according to our bylaw, sir, second Sunday of March. Second Sunday of March po. Excuse me, Mr. President. This is Lucy Alvarez and anyone before. Okay. Lucy Mr. Alvarez. President, can you please shut up first? I told you I'm the appointed head of February General Assembly. Correct? We filed a
For now, wala pa ako na-receive. Wala o ignore lang? Okay. Ngayon, nasin ko yung letter na yan. December 5. So 5, February Wala ka 5. naman nakasikat pa lang. Ngayon nga, kung sasabihin nyo na isiset nyo ang election second week of March, hindi ito inakordan sa Judicial Order, which is 30 days. We must have a special election 30 days from the date of your receipt. Is it clear? So, okay na tayo sa date ng election. Whatever the outcome of your talks with this record, tsaka mo na i-brought up yan. Pero mag-set tayo ng election date today. Second Sunday of March, which is nakalathala yan sa ating bylaws. Kaya nga, dyan expect. Nasa ating bylaws po, second Sunday of March. March, ang kung ano po nakalagay sa bylaws, second Sunday of March. Pag hindi sila sumunod dyan, 30 days. Okay, Mr. President. Mr. President, dahil na sinasabi mo, kailangan natin sundin ang bylaws. Okay? Tama? So, kung susundin natin ang bylaws, dapat last year pa kayo ng election. Yes. Yes, sir. So, sino? Wait lang. Wait lang, sir. Wait lang, sir. Okay, sir. So, sino ang hindi sumusunod sa Wait lang, sir. bylaws? Masagot kita ng konti dyan. Okay. Lahat ng last sharing, gusto talaga namin magka-eleksyon. Meron na tayong eleksyon, saan ba nagka-problema? Hindi yung kami nangingialam sa Elicon, kung alam niyo lang. Wala kami, hindi kami nangingialam sa Elicon. Hindi na pero yung unang set ng Elicon. Nag-usap kami ni Mr. Ramel, kung andito siya. Nag-usap kami niyan, sabi ko, Sir Ramel, kahit ayaw ng mga boys, ayaw ng mga BOD, decision ko yun. Kausapin ko si Sir Ramel. Inausap ko si Ramel, Sir Ramel, para matuloy na yung eleksyon. Ikaw na yung gawin namin, ikaw muna yung gawin ko. Elicon servant. And then one day, tumalo na, umuo siya. And then one day, siya sa mga office, nagkaroon ng problema. Anong problema, sir? Hindi ko na sa kinukulit ka ng problema. Sa ilikod din nagkaroon ng problema. Acknowledge yung problema na nangyari at nakaraan. Pero, gano'n ang katagal yun, wala kang ginawa para isolve ang problema. About naman dyan, sir, ganito ha. Ang plano talaga namin, sir, is itutuloy yung eleksyon. Ang tanong, sino ang kukunin namin Elicon? Samantalang, nung bumuo na tayo ng pangalawang set ng Elicon, walang nangyari. Sila na ngayon pa yung nakahuling set eh. Alito si Sir Ramel, tanong natin para sigurado. Kaya tanong nyo kay Sir Ramel, ako mismo lumapit sa kanya eh. Oh, I'm sure Sir Ramel, hindi kasi sinungaling yan. Mr. I'm President, sure. Oo. Ikaw? Kasi sabi nyo kasi ayaw lang magkaroon ng eleksyon eh. Eh, Sir Ramel, I'm sure hindi masinungaling yan. ikaw ang presidente, dapat ikaw ang humayos kung ano man ang problema sa araw na yun. Ipinagliba mo, lumipas na ang taon. Kaya nga sir eh, gusto ko nang maayos. Gusto ko nang matuloy yung eleksyon para magpabawala na yung problema natin. Pero hindi ka nagpa-eleksyon. Wait lang sir, pumunta ako sa Ramel, lumapit na ako para matuloy lang. Kahit si Sir Ramel, alam ko, Sir Ramel, wala ako kayo mano ha. Ang pagkakalam ko, side ko lang yun eh. Kaya ginawa ko siyang Elecon Chairman para matuloy, para sa kaalaman ng lahat, para matuloy lang yung eleksyon. Ginawa ko si Sir Ramel, sabi, bahala na kayo dyan. Kung sino man yung, kung ilan man kayong so sinabi ko, 3 lang.
gawin ko lang tatlong elekom. Kahit kayo pa lahat ng naging elekom dyan, kung wala akong pakialam, magtuloy lang yung eleksyon. Sabihin mo kasi katanong niyo kasi Ramil yan. One day, bumalik si Ramil sa office. Sabi niya, mag-ano siya, mag-resign siya kasi nagkaroon ng, hindi ko na... Para hindi na humaba itong discussion. Baka kasi siya hindi alam ng lahat eh. Para hindi na humaba, let's bury the past. Okay? Past is past. Wala na tayong gagawa yun. Let's move on. Kayo lang naman kasi nag-open yung nakaraan eh. Sa akin lang, binipisahan ko lang yung sarili ko. Kaya pinagawa ko ng maayos. Ayaw niyo pag-usapan yun. Di ba? Gusto ko lang malinawan. Sir Ramel, pwede bang pakihawak ng mic, sir? Kasi naging issue kasi ito eh. Para wala natin yung nakandang side. Kayo na kasi nakakaalam. Yung ibang hindi nyo nalala-alam eh. Hindi na issue yan. Oo. Okay, hindi na issue. Nakaraan yan. Okay? Batayin ka ng mga sa nakaraan. Let's bury it. Diyan sa alam parating, nalilig kami magkaroon ng eleksyon ng time na yun. Sir, may karapatan ako magsalita, sir. Huwag pa ako tingin ako magsalita. May karapatan ako magsalita eh. Sir Robert, pwede ho ba? Para maliwanagan lang sila, sir. Sir, ma'am, pakibigay kasi Ramil. Ma'am, kung ayaw mo i-adjourn ko lang meeting, ma'am, pakibigay kasi Ramil. Kung ayaw mo i-adjourn ko lang meeting. Magandang hapon sa inyo lahat. Nakaupo na. We have to focus the present, not the past. Okay. Pangalaman mo kaya mahaba yan. Okay? Baka naman, gusto mo magkaroon ng election last time. Tatakbo ako, binigay ko sa sarili ko, mag-election kayo naman ako. Para maayos. Okay? So, wala natin palabayin ito. Okay? Hindi naman natuloy yung nakaraan. Okay, sige, gusto nyo mag-election. Gusto na mga tao na ito mag-election. Hindi natuloy. Tapos! Simulan na natin muli ngayon. Tama! Very good! Gusto lang yan, no? Bawal kasi nakatatak sa isipan ng iba na ayaw namin magkaroon ng election that time. Wait lang. Kasi ang pagkakaalam ng iba dyan, karamihan, na ayaw namin magkaroon ng eleksyon. Ang hindi nila alam, kami mismo na pumihing magkaroon ng eleksyon. Kumuha kami ng kahit sino nilang eleksyon dyan, umabot tayo kay Sir Ramel para matapos ng eleksyon, para matuloy-tuloy na. So sabihin nyo, ayaw namin magkaroon ng eleksyon. Sir, dahil website nyo na gusto nyo mag-election, ang nakantaan kasi namin dito, yung pag-person yung pirma, Sir, sa kanila, yung pag-person sabi ninyo, sir, ibago sa kalbang na yun, sir. ang nakaling na pag-person sa Walang friendly nangyari, sir. Okay. Baka pagpalitan ko muna ba? Pati check. Okay, tingin ko po ay we have come to the point of yung between 4 to 5 ay napag-usapan naman natin yung mga dapat tapusin. Kasi sinabi po sa akin ni may marapol yata po sila. Gusto rin namin bigyan ng daan. Yung between 5 to 6. Kaya tatapusin natin yung usapan ng 5. Okay? Para magkaroon din tayo ng time to have around call. So, ano po ang summary nito? Ang pagkaalam ko, press pupunta bukas sa City Hall para i-update ha, tapos sa EDSA. Ang punto de vista po dito ay lahat po ay may gusto ng eleksyon. Wala pong mag-hold ng eleksyon. So naintindihan ko po, Sir Engineer, na second Sunday ng March, alam ng lahat na may second Sunday of March. So yun muna po ang ilagay natin sa mic natin. Tentative election day. Yun lang po sa akin. So, we expect na nakalagay sa minutes of the meeting. Okay? Nandito po yun. Pati po yung sinabi nyo na tentative. The word is tentative. So it's not final. Kasi nga po, baka po kasi kung ano po yung sasabihin kay press bukas, malalaman po naman ng lahat. Hindi po ipagdadamot. Siguro po sandali lang po. Kasi po ako rin po ay mahalaga rin ng bawat oras po. So, ipapatype po dyan siguro sa lahat ng conspicuous place kung ano pa yung sasabihin sa kanya ng City Hall tomorrow. Yung order din po natin yan. Kasi we need
asymbiotically, lahat po tayo ay nag-exist dependently sa isa't isa. I beg to disagree with you, ma'am. As I said before, we are private corporation. Okay? Okay, ang nangyari lang po kasi, tama po kayo, sir. Kung ito po ay regular, ito po kasi ang pagkakaintindi ko as I browse all the GCs. Kung ito po ay walang naging problema, that's the word, sir. Kasi nagkaroon ng problema eh. Regular po, talaga po this second Sunday, election na, kaso po nagkaroon ng problema in between. Kaya po may sabihin na natin, talaga po may kailangan kamay, nasabihin natin, hindi lang naman yata Garden 2, lahat po ng may problema sa homeowner issues, ganun po talaga isa ang role nila, to defer. Kasi nga, gusto po nila magkaroon lahat muna ng ruling. Opo, yun po ang pwede po may sagot sa inyo, sir. Tama naman po kayo, private organization. Nasa mga nakakta po ba nila ang makialam sa private corporation? Bukas po, alamin po lahat yan ni Fred. Bakit bukas? So, sir, yun nga po sinabi ko sa inyo kasi, meron kasi pong ongoing case. Kung wala pong ongoing case, regular po ang eleksyon. I beg to disagree with you. This is private corporation. So private matters po, walang kinalaman ng CEO at barangay. Okay? So nag-review tayo, second Sunday of the March, is the election day. Okay, let's move on to the second topic, election committee. Nasa second topic na po tayo, election committee. Tapos na tayo doon sa election. Anong date yun? Second Sunday of March. Nakanote dito. Nakanote dyan. Sabihin sa pinili. Tentative, sir, ha? The word is tentative. Paano tentative pa po yun? Tentative? Hindi, ang sa atin naman po, basta po, may vote signal na, proceed. Hindi po kami reason para mag-hold. Hindi namin kailangan ng kanilang posing na. Dito private corporation ko. Hindi namin kailangan ng kanilang posing na. Opo, pero sir, bounded din tayo sa law eh. Bounded tayo sa law. Hindi po tayo pwedeng basta lang maging manguna. Bounded tayo sa law, pero hindi yung sinusunod yung bylaws. Kaya pagsalitain muna natin, sir. Pagsalitain, excuse me po. Excuse me po, may magsasalita. May gusto magsalita po. Si sir. Name niyo po, sir. Unfortunately, na po, Yes, sir. just as a recap, as that election on the 2nd March, and like that, can we request a signed document of the Kung hindi masunod, may violation. Sila, yung current BODs. Masususpended mo kayo at mag-i-impose mo kayo ng penalties bawat isa. Yeah. Kusa po kayong bababa. Alright, sa mga hindi ko lang Violation po kayo. sila po ay nag-place
sa dispute kung bakit walang election pa. Ngayon, nanalo po sila Lucy at Eleanor na kailangan daw po ang papel na binigay, kailangan nila magpa-election within 30 days. Oo. Ngayon, ang sabi naman nila, March daw. Papayag pa. Sorry po, sir. Sabi nila March daw, tentative pa. Mawalang galang na po, sir. Mawalang galang na po. Suppose talaga na kayong pasalita dyan, Lloyd, ang ano lang. Ano na tayo dun sa ating agenda kasi medyo... Okay. Gusto ko lang malaman mo, Mr. President, whatever the outcome na pagsakang pakikipag-usap mo sa City Hall, walang bearing sa election dito. Okay? Inuutusan na ng dispute na magpa-election ka, yun ang sabihin mo, final and executive. Executory. Okay? Yun ang sabihin mo, dahil tayo ay napapasailalim ng dispute. Hindi ng City Hall. Ganun din siya, kasi nagsabi sa akin exact, which is ano rin tayo ng exact. Hindi kami naniniwala. Okay? Sakot pa rin tayo ng exact. Hindi. Ang huwa is sakot ng exact. Kung hindi suka mo, hindi kami makaya. Okay? Gusto tayo. Ay, napapailan. Kasi ang sabi kasi sa akin ni Director, lahat kasi ng mga huwa na mayroong kaso, yun talaga ang magiging sistema. Yan ang sabi talaga niya. Gusto nyo ma-penalize kayo ng dispute? Sir, about that, basta nga ako, bukas may tanong ko lang. Basta tuloy ang eleksyon. Okay? May tanong ko siya at may pakita ko ito sa kanya para at least may ipagkaya. Kaya ano sabihin niya, tuloy. Yes, sir. Okay, next na Kayo po sa isa. At ito po ay alam ni Undersecretary ni Guzman ng Human Settlement. Ito po ay alam nila na nangyayari dito. Kaya ilang po ay pakita niya sa isa at alam niya Yes, po, ma'am. Ganun po si Director Alcantara, ma'am. Halos lahat po na nangyari sa atin, alam niya, alam niya rin po. Lahat na nangyari ng mga huwa na mayroong problema, alam niya rin po yun. Oo. Mr. President, huwag na tayong dumating sa worst comes to worst. Alam nyo ang ginawa namin pagpapapirma sa mga residente. Lahat sila agree. That was around 200 home residents. Now, worst come to worst, kung mag-resist kayo na magpa-home ng election, we can ask these 200 homeowners not to pay their monthly dues to you. Gusto niyong mangyari yun? Sir, position niyo po yan, sir, kung alam niyo silang magpapayag. Nasa inyo yun, sir. Okay, isa pang senaryo. Nasa amin na rin yung gagawa rin kami ng hakbang, kung gagawin nyo rin yan, nasa amin na rin. Bumaya ka na naman, nagawa kami na hanggang. Kaya nga, nasa inyo yan, sir. Karapatan niyo naman yun, sir. Una-una, wala kayong mandate sa homeowner. You are just caretaker. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Anytime, pwede namin i-dissolve kayo. Ang homeowner na naglagay sa inyo sa posisyon na yan. Yes, tama po kayo, sir. Ngayon, kung Pwede pong sinasabi mangyari mo yan. na walang makakasiwa sa day-to-day operation at kakamali ka, we will elect an OIC para mag-take over sa inyo at gumawa ng day-to-day na trabaho ng HOA until the new board of directors is elected. Okay, sige, proceed na tayo sa next natin. Okay? So, iset mo yung day na election. Let's go to the election committee. Still, second Sunday of March, which is meron andyan sa Bible. Hindi ka bylaws because you are the first place who violated the bylaws. Yes.
pwede bang mag-proceed na kasi hindi po tayo matatapos. O, let's go to the second subject, election committee. O, any volunteer from the homeowners kung sino ang gusto maging election committee. Sila lahat mo ba tayo? Tumayo yung gusto mag-volunteer. Ito mga volunteers. Elecom volunteers. Kulang ang isa. Sumama ka na rin. Ikaw ang magiging chairman. Ayan, dyan sa ibang kung sino mo yung magiging elecom, Mr. President, wala pa kayong i-elect? O kung sino gusto nyo? ayaw naman namin mag-elect kasi alam ko kasi kung sino ba yung gusto mag-ano dyan, parang hindi naman natama kami mag-elect kung sino yung magiging elecom. Dito na tayo, sino ba yung gusto maging elecom? Para maging patas naman kasi Sir, I'm searching from Garden 2, Lakulat na hindi. Andito na po ako, etong mga naugagang si Bevin, yan ang mga kabatch ko. Okay, matanda lang ako konti. Andito na ako, saksi kayo lahat ng naging past president dito sa Malitan na subdivision. Ngayon, itatanong ko sa inyo, ganun po ba kahirap mag-organize ng election dito sa ating subdivision? At bilang presidente, dapat po kayo ang authority, may authority na kayo dito sa atin ng decision making. Ngayon, nagkakagulo-gulo tayo lahat dito because wala mo kayong goals. Sorry ko tell, wala mo kayong goals na i-organize kami dito lahat. Ngayon, hindi mo kami lahat. Even kung ako, nandito ako, pinilensya ko yung time ko ngayon para mo magsana natin sayangin, na actually, mawala na lang sa isa itong meeting natin na to. Ngayon, gusto lang namin election. To clear kung kanilan, kung ano date, para lang mo ma-assure ang tao na umagang dito ngayon. Yes, Yun lang po. about naman yung sinasabi ni Ma'am. Ako kasi marespektong tao, ayaw ko naman yung kung ano man yung desisyon ng karamihan, yun lang po ang kailangan natin, okay? Yun nga, kung ano man yung mangyari dito, kaso nga lang, kailangan ko lang sumagulo doon. Kung sa napag-usapan natin na magkaroon ng election, merong elecom, walang problema doon. Oo. Ngayon, ang elecom natin, lalagay natin ang ngipin. Okay? Once na mag-convene ang election committee, lahat ng kandidato, bawal lumapit sa kanila. Ang sino mapapatunayan na pinag-usap mo ang elecom, lahat ng identification. Lahat kayo ng board of director, gusto nyo tumapulit, walang problema. You are welcome as long as you comply the requirements of the election committee. Yes, tama yun, sir. Yun nga. Miss Divine Grace, Miss Divina Gracia, Kaya dito sa sino na yung elecom dyan? Tatlo lang po, i-request ko rin natin, tatlo lang. Hindi pa yung 5, tatlo lang po. O gawin natin backup yung dalawa just in case na mag-design ang isa sa tatlo. Yes, pwede yun. Pero once na magkaroon sila ng meeting, sila lang yung tatlo, pag kumplito yung tatlo. Hindi po pwede makialam yung dalawa. Back up lang po yun. Yes, in case lang po, nawala yung isa. Okay. Once na mag-complete sila, wala nang lobbying sa telephone. Yes. Kumayan na isa sa kandidato, nag-send ng message, inausap, ground po disqualification na yung kandidato na yun. Yes. Maganda yan, sir. Pabor ako dyan. Kasi ang pinag-alam ko yung nakaraan,
Ewan ko lang kung sino-sino kinausap. Lahat ng desisyon ng Federation Committee, kailangan natin igalang. Yes, sir. Tama po kayo. Pati yan. Sino to? Okay, Sino pa? Sino pa maging gusto maging Elecom dyan? Pagbotohan natin to. Sino pa maging gustong Elecom? Open pa po tayo. Idadaan po natin sa boto. Hindi mo pwedeng appoint natin tapos sila na kailangan hanggang idadaan natin sa boto. Kung ilan tayo na dito ngayon. Hindi mo pwede ko eh. Kukunin natin ito. Ano natin yun? Desisyon ng karamihan to. Ibubuto natin sila. Idaan natin sa botohan. Okay? Okay. Sino ba maging gusto maging Elecom? Eleanor Bron. At paalala lang ha, kung sino man yung maging gusto maging Elecom, kailangan isi-settle nyo ang inyong monthly dues. Kailangan bayad po tayo sa ating monthly dues. Oo. Tama po ba, sir? Kasi Elecom mo kayo. Okay. Ma'am. Excuse me po. May gusto mo lang kayo si Sunny Lalatan. Pwede yung kasama na natin, sir. Oo. 100% pwede talaga yan. Sana na natin. Sino pa po? Pagbutuhan natin to. Ako ay hindi dapat kasali sa kuman. Kasi ako ay may order from the Zoom na isa ako sa nagtatanggap ng election. So, yung mga election committee member, sila ang gagawa ng rules and regulation. Okay? Yes, sir. Ang rules and regulation is nakabase, naka-inline pa rin doon sa ating bylaws yun. Sa ating bylaws. Hindi naman pwede maglagay sila ng rules and regulation doon sa election na hindi naka-align sa bylaws. Naka-align pa rin yun. Dito, alam niyo ni Ma'am Ilaw yan eh. Yes, tama po kayo. Block 33 yung sali, di ba? Block 33. Block 10, Block 33. At saka lahat ng kakandidatong BOT, kailangan bayad ang kanilang association dues. Yes po, tama po kayo, sir. Including nakaupong BOT. Am I clear on that? Ilan sa member, kundi yung mga nakaupong BOT kailangan bayad din ang kanilang monthly dues. Okay. At saka yung Ayan, anin to. Anin yung andito. Kailangan 5 lang yung kukunin. So, merong mababawas na isa. Mas marami. Maganda. Sige. just in case kung magkaroon ng problema, nag-decide, may pabalik agad. Kailangan malaman natin kung sino yung tatlo. Hindi dyan, yung best three. Sino yung tatlong best three? Si Bandalan, medyo alam ko si Bandalan kasi ang pagkakalam ko yung pinuha pa kay member ng HOA. Pwede mo magsalita. Yun na po kasi meron na kasing nakakuha ng bahay niya po. Yes ma, pero na lang merong ano eh, kumbaga magiging clinic po kayo. Saan ako nakatira yan? Tanong ko sa'yo. Nung March 16, naglalagay yung pangalan ko. Kasi sinabi ko lang na hindi kayo qualified magiging telecom kasi hindi ho kayo ng So, wala na desisyon para sa pwede. Kasi ang sabi ko ba, ang natin siya kailangan member. Yes sir. Ang pagkakalam ko kasi is Mandala is hindi natin. Kasi meron na kasi nakabili ng property.
Hindi sinabi ko lang na hindi ka qualified. Hindi kita kini-question about sa lagi ano mo. May pagiging ang pagiging lang po ang ano ko ron. Oo. Ang pagiging lang po. Oo. Kasi, kung sino ang nagpapaksa sa member, dapat the burden of proof ay nasa ito. Ipakita mo ang prueba na hindi siya member. Okay? So, kasi kayo ang nagpapaksa eh. Yes. So, ipakita mo ang ebidensya na siya ay hindi qualified. Hindi siya makapapakita sa inyo. Yes, sir. The burden of proof is always in the hands Yes, of the meron din naman kami, sir. Meron din naman. very good. So, the sooner, the better na yung pakita mo. So, walang problema. So, the first three, pwede ko. Okay, yung first three. First three, ano ko? Sigaw pa. So, yung chairman, pupunta siya ng tatlo kung sino yung chairman. Okay lang, pero kasama ba? Para sa Okay, yung remaining three substitute. Kakailangan lang sir, kailangan butuhan natin ito sir para ano. Fair naman, kailangan pagbutuhan talaga natin ito. Hindi yung sino yung nakalista. Kaya na sinabi ko dati, pagbutuhan natin yung kung sino yung magiging elikong, yung tatlong elikong. tatlo na nga sila eh. Hindi natin pwedeng sabihin kung sino yung nakaunang nakalista. May suggest na yung nakalista rin sa pupunta mo sa harap para makita at makilala ng mga dito ngayon. Ayan, Ronnie Mergalahis, Eleanor Brad, Gary Gonzalez, Rosemary, yun na nga, kay Bandala, medyo mayroon kong problema. Okay. Sino itong isa? Elaine Lalatag. Santos. Elaine Santos, Black 3, Black 29. So, ito na yung first five. Lalatag, sir. Pwede ko talaga kayo rito para makilala kayo ng mga neighbors. Ayan. Ronnie Galvez, pakitaas na po ang kamay. Ronnie Galvez. Ronnie. Okay. Eleanor Brod. Gary Gonzalez, Lincoln Santos, Kali Lalatag. Okay. Tapusin. Kaya ano, kailangan natin butuhan para namin ano, Ronnie, sino gustong maging isa sa tatlong elikon? Si Ronnie Galvez. Pakitaas lang siya ang inyong kamay. Ronnie Galvez, punta mo sa harap. Ronnie Galvez, Ronnie Galvez, punta mo sa harap. First three. Yung unang tatlo. Yung unang tatlo na election committee. Isang beses lang tayo pumunto ha, para malaman natin yung ano. Yung unang tatlo. Sino yung unang tatlo? Sunod lang, si Ronnie lang muna. Si Ronnie Galvez, sinong gusto magiging elikon? Si Ronnie Galvez, pakitaas lang po ang inyong kamay. Ako, magbibilang na sa magbibilang. Parang mo lang kumalaw para at least mabilang natin ang maayos. Ha? Magsimula ka, 1, 2, Majority wins! Majority na! Majority. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Majority na yan! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
44 daw. Ito ito sa ba? Sir, Sony Lalatag. Sino gusto kayo Sony Lalatag? Sony Lalatag. Sir, Sony daw. Patol na sa harap. Sony Lalatag. Sony Lalatag. Yung isa kasi dyan, dalawang pagsisit sa maas eh. Ilan ba attendance natin? Ilang attendance? Ayan, attendance natin, 95 sa Brad. Sigurado ako, meron din nag-dupli pa rin ito eh. Kasi yung isang bahay, dalawang gusto nakalista. Meron dito nakita ko kanina. So, natin siya, 95. Kasi isipit pa natin ito kung ano. Pakibila po ulit. So, saan ang lalatag? Yung ano lang, ayun na mga susong isa na tumaas ulit eh. 57 na to, tumakatira pag ano, 38. So, yung iba, wala na po ito. So, saan ang lalatag yan? 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Oh, 50 plus 10. 50 plus 10. Ayan. 54 ata. Ang ating attendance is 95. Ang bumuto kay Remy, 57. Ang bumuto ko sa nila ay, sorry, sa nila is 54. So, sumunod na tayo. 95 na po attendance natin. So, for sure, meron nagtaas ng kamay ulit. O, diba? At paalala lang po, bago natin attendance, hindi mo tayo turun. Kailangan natin ng mga 160 para maging quorum. 100 plus. Ang pinapasihan mo natin yung attendance. Yan po ang recorded na natin. Mga kapitbahay, pasok na po kayo. Tapos meron po tayong parapon. Yung kung ano po yung number niyo sa attendance, yun po yung nakalagay dito. Okay? So kailangan po ng attendance kayo kasi yung nababalik po sa rapon, kung ano po yung number niyo, dito rin po yung number na mababulot. At yung parapon po natin ay sponsored by Mark Andaya. Sponsor po yung Mark Andaya. And then, yung food pong binigay sa inyo sa soft drinks, ay ito po ay mula kay Divina at kay Sir Robert. Kay Divina at kay Sir Robert po. Nagmula ang ating food sa kayong soft drinks po. So, ito na. So, baka isipin nyo po sa mga pagkain nyo, hindi po pati yung rapper po, ay Mark Andaya po. Ito po meron po yung mga number sa rapper, attendance na lang po, kasi doon po tayo mabibigay sa attendance nila. Muli, hindi po ito galing sa Horba. Sponsor po ito yung Mark Andaya, at yung pagkain po, na soft drinks at tinapay ay mula kay Sir Robert at Divina. Palakpakan na natin sila. O, pakikuha ito. Yan. So, ganito na lang. Sir Remy Galvis. Sana na dapat, 2 pasok. Isa ka lang ulang.
50 plus. Chris, ganito na lang. Hindi kami. Yes. Sana si Sani Lalatan. Ay, ito lang pala. Ayan, si Sir. Si Sir. Ayan, sila tatlo. Yung natira, research na yun. May research yan, research backup. So, okay na tayo yan. Si Ronnie May, si Lalatan. Ayan. Lumagpas na tayo sa oras. Kasi mahumaba usapan natin ng sa eleksyon. Sila lang po ang tatlo na pagkasunduan sa lahat na to. So, ito na, si tatlo. Sani Lalatan, si Sir, at saka si Sani. Sir, tatlo lang. Yun lang ano natin, tatlo lang. Hindi natin pwede gawin 5. Antayin namin yung letter galing from resort, sir. Sir, wala pang dumating sa amin. Antayin namin yung dumating. Hindi yun sulat para sa amin. Kung ano man yung galing sa inyo, kailangan ko antayin nyo para sa akin. Alam mo yan, sir, di ba? Kailangan ko antayin rin. No. Kailangan ko antayin. Basta tinik sa kanya. Basta tinik siya. Pag natanggap namin yung letter, tapos mabasa namin kung anong buo, anong kinalalaman ng letter na yun. That's the time. Ayun nga ano tuloy, kailangan mag-ano. Magalaman naman dito dun. Bakit nagkatalo ka pa? Galing kay Alex din. So yun na, yung tatlo na yun. So, lumagpas na tayo sa oras, nakalagay na lang dito oras. Okay. Ito na, nananalapan natin. Kaya nga, wait lang. Ang nanalo na. Ano mo yung natin? Meron pa. Ano mo na, time out muna. Okay. Time out muna, time out. Kaya nga, may advice yung ibang mga dito. Hindi naman kailangan natin maayos sa meeting na to kasi sorry nga. Okay, let's go to the pangatlong topic. Hindi pwedeng puro salita lang. Okay, let's go to the third topic. Yes, yung atong amendment. Although, patang naman ako. May nagsabi na hindi na tayo pwede mag-amend. Yes, totoo po yun kasi ang pagkakasabi ng iba, hindi tayo registered. Registered po tayo. Kailangan na natin mag-re-register. Pero sa ngayon, hindi pa natin talaga natin kailangan mag-amend. Hindi tayo pwedeng mag-amend pa kailangan natin mag-re-register. Ano lang natin pwedeng gawin is kailangan na pagmitingan na yan para sa dapat ngayon tayo na ma-register na, meron na tayong napagkasunduan kung ano yung dapat natin pwedeng i-amend.
Talagang panahon pa rin kung gusto yun. Pero ito lang masasabi ko, yung amendment ng bylaws, dapat ang gagawa yan, yung bagong tupo na board of directors, hindi tayo. Wala ko gusto para saan pala rin kung yun. Kaya nga, hindi rin dapat natin pag-usapan yung amendment. So kailangan pa rin sir, kasi ito na, nasa natin eh. Kung ano man yung dapat, ituloy pa rin natin kasi nasa naman natin eh. So ang mga amin yan, yung kung bagong board of directors, who knows pa kayo sa atin. Yun na nga sir, pero kailangan pa rin natin itatako ng anong dapat natin yung pwede i-amend pag yung darating yung time na yun. Ang may karapatan mag-discuss na yung bagong board of directors, sila ang mag-uusap-usap. Ngayon, so kapag napagkasunduan nila na dapat i-amend ang bylaws, then i-amend nila by virtue ng board resolution na i-issue ng bagong nag-open board na to-amend the bylaws and inform the members. Ngayon, kapag na-amend nila ang bylaws, isasabit yan sa members. Para botohan sa decided referendum, yes or no. Yes or no. Kung kayo sa bagong bylaws. hindi. Ngayon, kung nangyari is no, then you have to revise again. Revise again. Yes, tama po kayo sir. Hanggang maaprobahan. Maaprobahan. Kaya yung bylaws, i-reserve natin sa bagong tupong board of directors. Maybe, apat kayo, mapupo. Sama kayo sa marami. Kasi, lang natin pag-uusapan ng amendment eh. Paano kung hindi naman tayo na-auto? Yun na nga sir eh, nakalagay ito. Kailangan pa rin natin pag-usapan yun. Kasi naman nakalagay sa ating agenda eh. Kung hindi pa naman natin pag-usapan, dapat hindi na natin nilagay. Huwag natin pangunahan ng tupong board of directors. Okay? Pinangungunahan natin sila eh. Kaya naman sila ang mag-discuss niya, hindi tayo. Una-una, wala karapatan mag-discuss ng bylaws at hindi ako mag-auto. Okay? So, do you agree with me? For the sir, kailangan pa rin natin pag-usapan yan. It's a waste of time. Kasi kahit abutin tayo ng umaga rito, hindi naman tayo mag-aamit eh. Yung bagong board Kasi imagine noon, yun ang palagi nilang inaano na hindi raw amended yung bylaws. Ngayon, ito na yung ano namin para mapag-usapan kung anong dapat pag-amendahan. Kasi tama naman yung sinasabi ko, nung tinignan mo yung bylaws, I'm sure talagang isa-isa mo, hindi may himay mo. Sa sinabi mo rin, pagkakaalam ko, dati ka rin presidente ng ano nyo, organization, alam mo talagang luma na yung bylaws, which is marami ng pwedeng amendahan. yung uupo, I agree with that, sir. sila ang mag-aamit. Ngayon, napag-usapan lang natin dito dahil kasama sa meeting, pero sila ang dapat ang may karapatang mag-aamit. Huwag na ng pangunahan. Okay? Teka. Bakit dalawa naman yata kayo? Ay, nakikinig na naman yan, sir. Kami lang yung nag-handle dito, kaya kami lang yung presidente sa salita. Ikaw, may masasabi ka pa, sir? Gusto mo idagdag? You have the mic. Kaya yan yung ano ko eh. So,
Ano kung parapol ka ba? Sige, pasok na yung rapol mo. Okay, so financial statement. Financial statement, yung doon dati. So, meron tayong audited financial statement signed by the Secretary of the Accountant. Ito siya, hindi pa certified public accountant. So, wala tayo pag-usapan na. Wala pa tayo pag-usapan ito kasi hindi pa naman certified ito. Although meron tayong meron kaming kopya kung sino gustong humingi, papasero kami. Ang gusto namin, yung audited financial statement for the year 2024. Ito pa lang man pa lang ito. So papagawa pa lang natin yung annual talaga, sir. Ha? At the same time, we need the President report for the 2024 address to the members. So we will do that, sir. So we expect the President report for the year 2024. Okay, sino bang gusto parapol? Gusto parapol na ba kayo, sir? Meron po ba? Okay namin yung tatawag nila sa committee. Siyempre gagawin pa, sir. Pagkagawa ng check, and then mapirmahan, saka natin ang study. So, in this time, kailangan nakalagay yung date ng election. Yes, yun nga. Kung anong napag-meeting, nandun naman yung sir. So, kung ano yung napagkasunduan dito sa ating meeting, I'm sure yun yung laman ng minutes to the meeting natin. Okay, sir. Nandun, sir. So, ano na? Magpaparapol kayo. Okay na. Kung gusto nyo magparapol, parapol na. So dahil pwede na simulan natin, pwede na kayo magparapol. Para i-adjourn na natin yung meeting na ito. Ano naman natin lahat.